Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Sinagot na raw po ni Vice President Sara Duterte ang tanong ni Mother at ng marami pang iba kung buo pa ba ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsimula noong 2022 elections. Sa sidelines ng 126th Independence Day celebration sa Davao City, pasabog ang pahayag ni VP Sara nang kumpirmahin ito na buwag na. Buwag na pala ang alyansa dahil tapos na ang halalan at hindi na sila kandidato. Bukod sa natupad na ang layunin nito nang sila ay manalo. Nagsimula po ang mga espekulasyon hinggil sa kalagayan ngayon ng unit team sa naging pahayag naman ni First Lady Eliza Araneta Marcos laban sa Vice Presidente at pagsuspende sa mga kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula daw po ang breakdown sa unit team noong 2023 nang alisan ng Kamara ng titulo bilang Senior Deputy Speaker si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at nang tanggalin ng confidential fund ni VP Sara sa ilalim ng 2024 National Budget. Isyu ng bayan. Dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na, 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka, 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila, 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka, 2 por 2. 2 por 2. Hi. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahab. Ay, nga pala, nasanay ako. Nasanay ka na. Nasanay ka na ba? Humahapon. Umabot din ng 1 linggo yun. Paghihintay nila dyan sa humahabol na yan. Anong 1 linggo? Anong 1 linggo? Itanong mo nga kay JM. Si JM Isang linggo, no? JM, 1 linggo. Umabot na 1 linggo. Sabi, bilang na bilang ni JM. Ito po naman. Ang dami naghahanap sa'yo, kumbatsero. Kung ano-ano raw, nakita ka raw sa isang may mataas na tower eh. Mataas na tower. Akala tuloy nung isa, ikaw dumadalaw sa ABS-CBN. Nakita ka raw sa isang sa ilalim ng isang mataas na tower. Hindi, di ba doon tayo? Kaya nga. Doon yung clinic eh. Andun ang clinic eh. Doon yung clinic sa ilalim ng tower. Oo. Ayun. Tapos may nakakita pa sa'yo, nandun ka raw sa isang
may mga bilog-bilog na bakal na parang stainless. Mga tsokolate yata yung malami doon sa lugar na yon. Tapos nakita may isa pa nakakita sa iyo, nagbibisikleta ka raw doon sa isang lugar na pinakamaraming bisikleta sa balat ng lupa. Kung sana ano-ano kinukwento nyo kay Kumbatsero. Nakita mo ba doon yung parking mga multi-level parking area na puro bisikleta? Magaling nga no? Di ba? Yung klase talaga dyan sa... At ang matindi nung Kumbatsero, yung tinutukoy mo na yan, ang kanila palang leader ng gobyerno dyan, nagbibisikleta lang. Tinan nyo na. Ayun, nagbibisikleta lang. Bike to work. Ang bike to work. Ginagawa. Parang si Senator JV. Yan, Senator JV. Yun, naka-American, kasi nga malamig. Naman doon sa kanila. Nandun yung kanyang portfolio. Yung kanyang attache case. Attache case. Pinicturean niya siya nung mga tao doon. Mr. President. Nagbabike. Sabi ko, wala bang mga wangwang dyan, yung mga bahagan? Walang walang HPG. Walang nangahawing nakamotor. Wala, pare-pareho silang nakabike. Saka talagang iba ang bike doon. High yung nagbabike doon Naka-high. Dahil sa nalalanghap na hangin mula sa mga tumitira ng marijuana. Si Helga naharang. Naharang? Oo, kasi sabi ni Helga, dahil malamig sa labas, gusto raw niyang mag-hot chocolate. Dire-diretso si Helga sa coffee shop, nakalagay coffee shop. Pagpapasok si Helga ganyan, hinarang na isang maitim na tao na gwardiya yata doon, o bouncer. Tinanong ko ilang taon na. Nanghihingi ng ID. Sabi ni Helga, why? But why? Bibili ka lang ng tsokolate, hanapan ka pa ng ID. Sinaklolohan na ni Deo, yung kaibigan ni Rosel doon. Sabi niya, hindi tayo pwede dito. Yung coffee shop na to, may kumakain ng marijuana dito. Ayun. Baka yung hot chocolate nila doon may mga halo yun. May mga halo, Kumbatsero. Okay naman yung naging biyahe mo, Kumbatsero. Dahil kinukwento ko, yun nga, dahil sa dami nagtatanong. Inamin ko na, Kumbatsero, nasabi ko na minsan, lulugo-lugo ka dito. Andiyan ka, nadaanan ka ni Attorney Reg. Sabi ko, yun. Naawa si Attorney Reg ka ko. Sinabihan, sige nga, magpahangin ka, magbakasyon ka na lang muna. Sabi ni, napakabait. Nakita ni Boss. Oo nga, sabi ni Boss Jomay. Si Boss Jomay. Sumunod na dumaan naman si Boss Jomay. Oo nga, tapos binigyan ka ako. Pagod lang. Pocket money. Doon nga lang ako nakakita ng euro. At ang pangatlo, si Boss Junit daw. Na nagdagdag din. At ang pinakamatindi yung huli, yung sinihuli sinabi. Nung ako naman ang makita, paglabas kong Jerry, ikaw naman susunod. Sinabi yun? Sinabi, hindi mo narinig. Nasabi nila. Hindi mo narinig. Pambira. Kasi binubunga nga anak ko ni Mother. Ay, nako. Hindi, na-miss kita, Kumbatsero. Oo, na-miss kita, Kumbatsero. Na-miss ka ng marami nating kababayan. Isip-isipin mo halos isang buwan. Ano ka? Grabe naman. Grabe naman kung baka. Tanong mo kay Mother. Mother, di ba? Halos. Almost 2 months, sabi. Gumaganon Hindi, sabi niya, peace man. Peace man. Ayun. Na-miss ko tuloy, Kumbatsero. Na-miss ko tuloy si Mayora. Si Mayora. Si Mayora. Aga ko nga dumating dito. Si Mayora Giselle. Si Mayora. Nasakto naman, mabutit andyan ka na, nasaktong mayroon palang assignment May ngayon. assignment. Ako, sayang naman. Napakasipag na bata nitong si Mayora Giselle. Maraming salamat, Mayora, for taking the cudgels for me. Maraming salamat at sinama mo si Kumbatsero dito. Marami nga nagtatanong kung totoo daw bang kamag-anak ni Giselle si Mayor Alice Go. Marami lang mga pagkakapareho sila. Kung si Mayor Alice Go ay laki sa farm. Ito pa lang si Mayor Giselle laki rin sa farm sa bundok. Sa bundok. May farm daw sa bundok. Ang tatay daw niya naging caretaker doon diyan sa Bulacan. Sa Bulacan. Sa Angat Bulacan. Tingnan mo, meron silang pagkakapareho. Kaya birth certificate. Wala.
May humihirit May dito. bumabakas dito. Oo. Wala daw birth certificate ito si... Nako, Giselle. Giselle. Pag wala ka pala dito, may tumitira sa iyo. At hindi patalikod, harapan. Harapan, on air. Shero ng Bayan. Shero ng Bayan. Katunyi. Dos. Jerry. Pati dun sa Europa ay umalingaw-ngaw ang nangyari kay Val Gonzales, kumbachero eh. Totoo naman. Talagang maraming Pilipino doon na nung umpisa pala ay nakikisimpatya sa Manibela. Nabusit kay Mar Balbuena. Totoo naman talaga yun. Sabi ko nga kinabukasan, mula nung mangyari yun, hinihintay ko nga mag-report nun si kinabukasan si Val. Hindi nakapag-report. Hindi nakapag-report. Siguro iniinda pa yung suntok ni Inoy. Sintok sa kanya. At sabi ko nga, pero si Val na lang, si Val na walang malay. Si Val na walang malay. Na siya na lang nagiging instrumento ng mga nagpuprotestang tsuper na yan para maiparating sa gobyerno. Yes. Ang kanilang mga hinaing, maiparating sa publiko ang kanilang mga hinaing na parang kakampi nila. Totoo. Sa pagpaparating ng kanilang mga damdamin, sasaktan pa nila. Mali eh. Alam mo, nag-backfire yun ha. Ulitin ko na, maraming mga kababayan tayo na naaawa, nakikisimpatya sa mga drivers. Ayan, lalo specifically dyan sa Manibela. Yung ginawa po ninyo kay Val Gonzales, kung nakikinig ka, Ginoong Mar Balbuena, na nangatwiran ka pa, imbis na mag-apologize ka na lang. Pare, pasensya ka na ha. At siguro nadala lang ng init. Ano sabi mo? Minura ni Val Gonzales yung mga nagpoprotestang katropa mo doon? Na gusto raw ni Val Gonzales kasuhan at ipakulong yung mga nandoon. Gagawin ba ng reporter 'yon? Diba? Gagawin ba ng reporter na nandoon sa gitna ng mga pagmumurahin niya yung napaka-imposible naman nun. Kaya nga sinasabi ko, kumpachero, gusto ba ni Val na siya nandun sa kainitan na yon? Pwede naman siyang sumakay na lang sa loob ng mobile niya at mag-report sa malayo. Totoo. Habang pinapanood. Kilala akong reporter na ganyan. Ang dami. Totoo. Pero ano ginawa niya? Bumaba doon sa nakihalubilo sa mga tsuper. At ipinapakita yung pawis na pawis, init na init, at ipinaparinig yung ipinaparating sa lahat sa mga kinauukulan ang ginagawang at ang mga hinaing ng mga tsuper. Hindi lang 'yun eh. Hindi lang sa gobyerno 'yun eh. Pati sa mga nabubuisit na mga nata-traffic. Di ba? Ipinararating na bakit kayo nata-traffic. Eto, may mga nagrarally kasi dito. At ito ang kanilang mga hinaing. Ito ang kanilang mga damdamin. Di ba? Yan ang ginawa ni Val Gonzales. Kaya nga, tapos sasaktan mo. Nako, yung pong, ewan ko ha, hindi naman mahirap magpakumbaba eh. Pero imbis na magpakumbaba, sinisi pa yung reporter, si Val Gonzales, Mr. Val Balbuena. That's the way to do it. Ayan, tingnan nyo, wala nang makikinig at maniniwala sa inyo. Pero may pinagmulan pala yun eh. Mother, pakiplay mo nga yung video. Kung bakit umabot sa ganon. Kung bakit umabot sa ganon. At ito po yung nagsimula pala doon sa program pa ni Wonder Woman. Ni May Binauhan. Naka-ready na ba? Yung Yuel, yung isinend ko kanina. Yung video. Andyan yun. Andyan. Noong isang araw pa yun, nakita ko yung... Akala ko naman, hindi mo nakita. Kaya ipapakita ko sa iyo ngayon. Yung pinagmulan ng lahat. Kung ano... natulala si Val dyan eh. Talaga. Hindi nakasalita at habang kinakausap ni May, hindi nakasalita, hindi na nakakibo eh. Natigalgal. At wala nang marinig. Hello? Hello? Andun, sinend ko sa group, Mother. Nako, sus Mario Joseph Ay, nako, nakakalungkot. Val, sana okay ka lang. Hindi pa na, Mother, okay na ba si Val? Kasi ilang araw nang hindi nakakapag-report dito sa atin eh.
Okay naman. Okay naman. Ang Mabuti naging naman, epekto yata nung kay Bal, hindi na magising ng maaga. Bal! Totoo ba yun? O baka yun na lang ang dinadahilan niya. Sakit ang katawan ko, hindi ako magigising na maaga. Siya ko kang napapanaginipan. Nagigising ako sa gitna ng gabi na pagkatapos ay hindi na ako makabalik sa higaan. Siya ko na lang naiisip-isip. Parang trauma ang dating nun. Traumatic yung experience na yun. Kaya niya, hindi mo na ako makapasok ng maaga. Kaya pala. Ano, Mother? Ala pa rin? May pag-asa ba? May pag-asa ba yan? May pag-asa. Hindi, may mga naghihintay sa atin. Itong si Juan Griffinstone Arsenal, si Aisa Sagun, ayan. Si Parot. Ang daming nanonood sa atin sa YouTube. Ano? Okay na? William Araque, ayan, at 89. 89. At sana, nagising nyo na ba si Val? Para mag-report sa atin mamaya. Meron pa bang ginagawa yung manibela? Hindi pa ba tumigil? Dapat hanggang ang sinabi kasi noon hanggang kahapon nga hanggang pala. Kahapon lang yung kanilang protesta. Pero wala na, mula nung mangyari yun, hindi na sila napansin. Ito ho yung pinagmulan lang lahat sa programa ni May Binauhan sa Operation Tulong. Nagre-report si Val. Go ahead. Para nasaan si Valbuena? Nasaan? Kausapin nga natin. Ayun! Yung balik sa'yo. Si Lola. So yun pala, habang nagre-report si Val, ayun. Buti hindi sa lips hinalikan si Val, ano? Oo. Ninakawan pala si Val. Ninakawan ng halik si Val. Ng isang ano ba yan? May nagselos ba? Ayun. Nako. Kaya nga Inoobserbahan ko yung nguso ni Val. Pakibalik mo nga. Pakibalik mo nga. Ay. Parang akala ko gagantihan mo ng halik ba? Ang bihira ng patis. Ito pala si Val. Ito na pala. Nagising na. Nagising na pala si Val. Ito na si Val. Hello, Val. RH5, Val Gonzales. Come in, Val. Kumusta ka na, Val? Hey, good morning, Katon Ying at Jerry. Mabuti naman ako. Ka Jerry at Anthony. Yung mismong pangyayari sa iyo, maraming nagalit sa Manibela diyan, mga members nila. Pero meron pa lang isang bagay na nauna nangyari. At naging dahilan para ikaw ay matigalgal. Matigalgal ikaw pa naman, mahirap kang pigiling magsalita. Biglang humina ang pandinig. Hindi na niya marinig si May. Speechless. Speechless ka doon nung tagpong yun na bala. Yung time na yan, magkahalong emosyon yung aking nararamdaman. Takot takot, pangamba, biglang may hahalik. Halos di ko na nga naramdaman. Driver din ba yon ng Manibela? Member ba ng Manibela yon? Hindi ko malaman ka-Jerry kung miyembro ng... O baka misis ng isang driver? Oo, pwede. Na sumama doon. Hindi ko alam dahil naka-live tayo At ito bang halik na to ay dumampi sa iyong kaliwang pisngi? Ito bang halik na ito noong pagkatapos na ikaw ay masaktan na o bago? Matapos na yan, Jerry. Yan yung tapos na. Yan yung pangalawa na nabanggit ni Kamar Balbuena na ako raw ay 2 beses daw na pinigilan daw ng mga tauhan ng Philippine National Police dahil ako daw ay nagwawala. Dinala daw ako sa loob ng compound ng LTO. Saan kaya nangyari 'yon? Paano kaya nangyari? May ganun pa palang kwento si Marvel Bena. Meron siyang mga binabanggit base doon sa mga pinapadala sa akin ng ating mga kasamaan. Kasi ang daming nagpapadala ng mga video sa akin, ka Jerry at ka Tunying. Ang laman ay yung mga nagiging statement laban sa akin nitong si Ginoong Marbal Buena. Binabanggit nitong si Marbal Buena
na ako raw, 2 beses daw na pinigilan ng Quezon City Police District dahil nagwawala raw ako. Wala hong ganong nangyari. Ako maring yung ibang nakikinig, maring hindi sumasang-ayon sa akin dahil ako itong nagsasalita. Pero ito ho ang tatandaan ko ng lahat ng mga nandun. Yun pong lugar na yon ay napakaraming mga CCTV camera. Doon ho sa taas, doon ho sa kaliwat kanan, napakarami kong mga cameras doon. Kaya ang gusto ko ka Jerry at Katonying, lahat ng sabihin ko ay supported ng video. May mga videos na tayo na makapagpapatunay ng mga sinasabi ko na kontra doon sa mga pahayag pa ngayon, di ba? Hanggang kahapon, may mga pahayag pa itong kabila na hindi nga raw totoo na ako isinuntok, na nagwawala raw ako. Yun pong lahat ng makikita doon sa social media, lahat po yun ay mga on-air na pagbabalita. Kaya paulit-ulit yung binabanggit ko, yung time na nasuntok na ako ka Jerry at ka Anthony. Kaya paulit-ulit yung sinasabi ko dahil nakaumang na ho sa akin yung camera. At yung naka-on-air pa kami, pero kung makikita dun sa video natin sa iba't ibang social media platform ng DCRH, Katonying at ka Jerry, yung makikita ron ay medyo naputol yung signal dahil itinutulak din yung ating piloto. Yun yung sinabi ng ating piloto dahil ipinapalayo siya doon sa akin. Yung makikita ko ninyo, mataas yung emosyon ko ron dahil maingay doon sa lugar, nagre-report ako, may nakakabit na monitor sa magkabilang tenga ko at meron din yung ibang mga kasama natin na nag-i-interview na sa akin kaya medyo doon sa on-air natin ay may paulit-ulit na akong binabanggit doon dahil paulit-ulit din yung tanong ng mga kasama natin during that time ka Jerry. Sabi nga namin dito sa halip na makakuha ng simpatya at kakampi itong grupong Manibela, ayun, lalong nabuisit sa kanila itong ang mga kababayan natin. Di ba't ikaw nga, sabi ko nga kanina, pwede ka namang mag-report dyan na nasa mobile lang at nasa malayong lugar. Inoobserbahan mo lang sila kung ano nangyayari. Pero pinuntahan mo sila, nakihalubilo ka sila para maiparating sa mga tao, sa mga kababayan natin at maintindihan kung bakit sila nata-traffic dahil sa ginagawang protesta, maiparating sa gobyerno, tapos ganyan pa ang ganilang gagawin sa iyo. Ikaw kumbachero, nabanggit mo nga kanina, yung iba, imbis na makisimpatya, yung iba na kausap ko mismo, sympathizer talaga sila ng Manibela na na-turn off. Nandun na sila, kakampi na sila ng Manibela, na-turn off dahil sa ginawa nung grupo nila. At ngayon pala, kung ano-ano pa ang nilulubid. Nakasinungalingan tungkol sa iyo, Val. Wala pang alas 7 ng umaga ka Jerry at Katonying ay nandun na ako sa lugar. Nandun na kaming mga reporter. Ang abiso kasi nila ay alas 8 ng umaga. Wala pang alas 7 ng umaga dahil gusto ko sana kung may mga tao na ron ay magbigay ako ng impormasyon, magbalita rito sa programa ninyo. Kaya yung ibang mga kasama namin, nandun na kami before pa 7 in the morning. Nag-antay kami hanggang sa dumating sila ng mga pasado alas 9 na siguro yon, mga 9 in the morning na nung sila dumating dun sa lugar. Kaya yung binabanggit Katonying, ka Jerry ni kasamang Marbal Buena na baka daw ako ay na-traffic at pagdating ko daw doon ay yung emosyon ko nandun sa ating pagbabalita. Hindi po totoo yun dahil bago po alas 7 ng umaga. May camera naman doon, makikita naman yun na Jerry at Katonying kung tama itong sinasabi ko. Kaya yung sinasabi niya na na-traffic ako, nagalit, hindi ko totoo yun dahil bago pa mag-alas 7 nandun na po ako. Okay. Sige. At yung medyo traumatic din talaga yung ganyang mga kaya naiintindihan namin kung bakit hindi ka magising ng maaga nitong nakakaraang araw. Sinabi lang naman sa amin ni Mother yun. Wala naman kami. Okay, Val. Maraming salamat, Val. At taga muna, last na lang, nag-file na ba ng kaso? Magpa-file ba ng complaint laban dito sa Manibela? Natuloy na ba? Inaayos pa. May initial na statement na akong naibigay sa pulisya. Tinaantay ko na lang ka Jerry. Yung pagre-review ng ating legal department sa pangunguna siyempre ng Attorney Krista Secot, si Attorney Reggie Larbal.
bago ito ma-file, meron ding mga pending na pag-iimbestiga ang Commission on Human Rights dahil nakipag-ugnayan na sila sa akin the other day para kuhanin yung detalye ng nangyari na insidente. Maging yung CMFR at maging yung NUJP Yun. may sinasagawang investigasyon na Kajerit Katonying. Thank you, Val. Ingat. Salamat. Maraming salamat po. Thank you, Val Gonzalez, RH5. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katonying at Ka-Jerry. 2x2. Alas 6:24, alas 6:25 ang ating oras. ACS Balita, susunod na. This time check is lang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Huwebes at 13 ng Hunyo 2024. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. Presyo ng asukal bumaba ng 8 piso kada kilo. Performance-based bonus, productivity enhancement incentive, tiniyak na matatanggap ng mga empleyado ng gobyerno sa December. Tuluyang pagban sa mga pogo sa bansa, masusing pag-aaralan ng Kamara. DILG, PNP, itinanggi na overkill ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy. Konstruksyon ng bagong gusali ng Senado sa BGC sa Taguig. Tuloy sa kabila ng OA na budget. 3 babae sa Cebu City sinuntok ng lalaking galit sa mga magaganda. Mario Joseph Ano na ba ito? naman lalaki to? Grabe yan ha. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, kapwa iligal o walang lisensya mula sa PAGCOR ang dalawang pinakahuling sinalakay na Pogo Hub sa Bamban-Tarlac at Porac, Pampanga. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Head Undersecretary Gilbert Cruz kasunod ng nagpapatuloy na investigasyon sa ni-raid na mga struktura. Ayon kay Yusek Cruz, may mga lumutang ng pangalan mula sa mga dokumentong ginamit sa mga permit at sinilip na rin ang kaugnayan ng alkalde ng Porac sa operasyon ng Pogo Hub. Kasabay nito nanawagan ang PAOK official sa publiko na isuplong sa kanila ang kung may mga kahina-hinalang operasyon ng Pogo o maging mga pagkilos ng mga dayuhan sa kanilang lugar. Yun lang naman po ang key dyan, Kajer, ano? Kasi sa mga local government, definitely alam naman po nila kung saan yung mga Pogo. Oo, humingi ng permit yun di ba? Humingi ng permit yun sa kanila eh. Ikaw yun. Humingi ng permit. Lalo na po yung mga hindi humingi ng permit. Madali po kasi marami pong paraan para malaman natin na may Pogo po sa isang lugar. Kung indicators yan. Madali po yun. At kailangan lang po talaga, tama yung sinabi nyo, inspection, monitoring, tsaka strict implementation po nung rules and regulation na nilahad po ng PAGCOR. Si Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Walang nakikitang mali si House Speaker Martin Romualdez sa operasyon ng Pogo sa bansa basta't sumusunod lamang sila sa batas. Ito po ang reaksyon ng Speaker ng matanaong kaugnay sa panawagan na iban ang Pogo sa gitna ng mga iligal na gawain na kinasasangkutan nito. Ayon kay Romualdez, kailangan ng masusing pag-aaral sa panukalang tuluyang iban ang Pogo at konsultahin ang mga stakeholder bago ito desisyonan dahil ang pagban ay hindi ang nag-iisa o solong solusyon sa pagtugon sa problema. ACS Balita.
Kaugnay niya, nasa linya po natin ang chairman ng PAGCOR, si Chairman Altenco. Chairman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga Ka Jerry at Ka Tunying. Kumusta po? Kumusta po kayo, Chairman? Okay naman. Awa ng Panginoon. Nakakakain pa ho ba kayo doon sa masarap na restaurant dito sa nadaanan natin minsan, Kumbachero? Makati? Sa Makati. Ay, grabe. Sarap doon. Ano yung pangalan? Hindi ko na maalala. Hailin ba? Ano ba yun? Hindi ko na maalala lasa. Tagal ko na. Tutukoy nyo Hai Shin Lu. Hai Shin Lu. Hindi ko na maalala. Pati pangalan, saka yung lasa. Yun nga eh. Para maalala siguro, dapat mabisita ulit. Chairman, ang laki-laking istorya na nito. Parang ang sabi nga po ng mga nag-oobserba ay malaking oras, pwersa, salapi ng mga law enforcers natin ay nakafocus ngayon sa Pogo. Meron pong report na katakot-takot pala itong Pogo na illegal ngayon at meron din namang mga legal. Pwede niyo po ba kaming appraise, gaano karami po ba talaga ang legal. Meaning may lisensyang Pogo at bakit more than 250 yata yung illegal? Ay sus, madami. Magandang umaga. Salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa akin para ipaliwanag. No? Una sa lahat, gusto ko pong ipaalam na nung ako po'y nanombrehan bilang chairman at CEO ng PAGCOR, ang inabutan ko po dyan himigit kumulang sa 300 ang may lisensya na pinagkaloob nung nakaraang administrasyon. About 296 po nung abutan ko yan. Ngayon ay pinag-aralan ng mabuti at nakita namin na marami talagang wala na sa gaming ang hanap buhay. Kung hindi ay involved na sa mga iba't ibang uri ng mga criminal activities tulad ng credit card scam. Meron pong mga investment scam, love match scam, may crypto scam. Kaya minarapat namin itong mga nakaraang Setyembre 2023, September na reviewin lahat ng lisensya at ginawa kaagad namin ay ideklarang probationary ang lahat ng may lisensya nung buwan na yon. So from 296 or 298, ngayon po sa mga sandaling ito, meron tayong natitirang 46 na lamang, 46. 46, ang katunayan po, sa 46 na yun, 3 suspendido ang lisensya. Dahil? Dahil sa meron kaming napansin ng mga irregularidad at hindi sila sumusunod sa mga bagong patakaran ng PAGCOR. At lumalabas ngayon yung merong lisensya 43 at meron din silang 21 na service providers yung humaharap sa hanap buhay. Halimbawa, yung customer service, yung IT, backroom IT nila. Kaya total ngayon yan, 46 yung main licensees, 3 suspendido, at 21 ang service provider nila. Kaya ngayon, nakikinig ako earlier, tama yung sabi ni Yusek Cruz, merong dyan marami na illegal na sapagkat wala na pong lisensya na pinagkalumang PAGCOR sa kapanahunan ko matapos na masusing pinag-aralan at in-evaluate lahat ng mga licensees. Kaya sa pagkakataong ito, yung lahat ng nahuhuli na yan, mahigit 200 o yung mga minomonitor ay talagang mga illegal po at hindi na nasasakot ng PAGCOR. Opo, iklaruhin nga po natin so 296 dati nung inyong nirepaso ng natire 46, so technically ay 250 po yung illegal, tapos yung tapos 43 na lang pala ngayon ang talagang lisensyado ng PAGCOR dahil yung 3 kanyo may
may problema. Suspendido. Suspendido. So 43 na lang po yung aktibong may maayos na lisensya. Ngayon, Correct. ano po ba ang ginagawa ng PAGCOR kapag ka po tinanggalan na ninyo ng lisensya o sinabi nyo illegal na sila? Automatic po ba magsa-shutdown sila? Ano po ba? Sinusumbong nyo ba sila sa PNP na isara na po ito? Ganon? Opo, basta po ngayon wala ng lisensya o hindi na pinagkalooban ng renewal ng lisensya, meron lang po kayong 5 hanggang 7 araw kung saan dapat totally magsara na kayo. Ayun, At kung illegal, halimbawa, criminal activities na, doon pa lamang, hindi na po tayo mag-iintay pa ng ilang araw pa doon pa lamang kanselado. Hindi na sila dapat maaaring mag-operate. At kaagad po rin, we furnish all the local authorities. Alam niyo po, ang PAGCOR wala namang police power yan. At, wala pong hangad ang PAGCOR na magkaroon pa ng police power. Kaya lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan na katrabaho namin, nandiyan po ang Philippine National Police, nandiyan po ang Bureau of Immigration, nandiyan po ang Department of Justice, nandiyan po ang PAOK-TF, nandiyan po ang NBI. We furnish them right away the newest list of active licensees. So Chairman, pasensya na po kayo if I may interrupt. Ang sinasabi niyo po ba nung nadeklara ng illegal dahil wala na silang lisensya, itong 250 plus na to, isinumbong nyo na sa pulis na dapat silang isara? More or less po. Hindi po. Yung dapat hindi po. Kami po ang may karapatang magsara. Ang amin pong informasyon na ipinagkakaloob kagad sa mga ahensya ng pamahalaan na katrabaho namin o katulong namin ay pinapagbigay alam namin sa kanila kaagad na kanselado na po ang lisensya ng mga sumusunod ng mga kumpanya. So dapat ang local chief executive kung nasa ang city o municipality ang isang puguan, siya kaagad ang nagpapasara do sa ano na yon, sa opisina. Isa po yun dahil even the respective local government units kung saan nag-ooperate o naghahanap buhay itong mga dating mga licenses natin, yan po ay ini-inform din namin. Sinasabihan din namin sila na ito'y sarado na, ito pong ganito'y wala ng lisensya. Ang katotohanan, dadagdag ko lang, tulad po nung nakarang linggo, yung sa PORAC, wala pong lisensya sa PAGCOR yun. Ever since Chairman? Nung nakarang administrasyon, may lisensya po yun. Okay. Pero amin pong evaluation hindi nakarapat-dapat, hindi na po napagbigyan. Pareho po sila. Yung PORAC, tsaka yung sa Bamban, parehong dating may lisensya na tinanggalan na ninyo. Bakit po? Bakit ninyo tinanggalan ng lisensya yun, Chairman? Dahil sa amin pong pagsubaybay, sa amin pong pag-monitor, hindi na po sila compliant do sa mga alituntunin, sa struktura, sa mga regulasyon na binigay sa kanila para makapaghanap buhay ng tama. Pero kung ganun po pala, bakit sila nag-ooperate? Hindi ba pwedeng kapag ka po diniklara na ninyo silang illegal, walang lisensya, pupunta yung tao nyo ron at lalagay ng karatula na ito ay illegal. Sarado po ito dapat. Hindi ba papel ng PAGCOR yun, Chairman? Tama po kayo dyan. Binabalik-balikan. Kaya po naman nagkakaroon ng case build-up. Dahil pinapasa na po natin yan sa iba't ibang mga katulong namin ahensya ng pamahalaan at binibigay na yung informasyon na sila'y dapat ay sarado na pero nananatili pa rin nagpapatakbo ng kanilang hanap buhay. With all due respect po, Chairman, hindi nga po ba dapat ang PAGCOR, dahil may lisensya sila sa inyo dati Anong nawala na sila ng lisensya, hindi pa dapat ay kayo mismo sa PAGCOR ang gagawa magpapadlock. May dala kayong kadena, sa kanila, padlock. Isama nyo kami sa media, pakita nyo na itong 250 na to ay puro mga illegal na at pinapakita nyo kayo po ay gumagawa ng inyong tungkulin.
Opo, totoo po yun. Pero ang nangyayari po, pag sinara niyo po sila sa isang lugar kung saan sila naghahanap buhay sa pangkasalukuyan, ang nangyayari po, lumilipat po sila. So, it is not necessary or hindi po kaagad naman na porket sinara mo sila halimbawa sa isang tanggapan na ito sa loob sa located sa isang kalye na to. Pag sinara mo po sila dyan, kadalasan lumilipat din po. Lilipat. Kaya importante ho talaga ang coordination sa police tsaka local government tsaka PAGCOR. Ito palang tatlong ito ang dapat na nagtutulong-tulong. Yun po ang talagang... At hindi po pwedeng sabihin, Chairman, ng isang mayor na hindi ko alam na may puguan pala dito sa amin. Kamukha po yung doon sa, hindi ko naman po, with due respect, hindi naman po ang mayor sa Porac. Pero napakalaking lugar po. Ang laki. 46 na building po. Correct. Mahirap namang sabihin hindi mo alam o hindi nakikita yun. Kaya nga. 40 building, isipin nyo, ganun kalawak yun. Yung pong sa Banban, napakalaking property din po. Baka hupuguan ni Mayora Alice yun. May mga alagang pugo sa farm. So, Chairman, ito ho, dahil dyan sa mga unlicensed na mga illegal na mga puguan na yan, ang napupuntirya, ang natinatamaan, yung mga legal. Paano ho yan? Ang totoo po dun hindi po talaga tama para doon sa mga naghahanap buhay ng legal. Yung pong nabanggit natin na 46 kanina. Nakita nyo po, 3 suspendido sa pangkasalukuyan dahil nga sila'y sinusubaybayan na namin ng mahigpit. Kaya po, yung 43 natitira, hindi naman karapat-dapat na sila'y tamaan itong mga nangyayari ito dahil meron pong mahigit 30,000 Pilipino ang nagtatrabaho dito sa natitirang 46 na kumpanyang ito. Okay. Yan, kaya lang, Chairman, mukhang may palalakasin ulit, mukhang may mga hearing ulit sa Kamara, sa susunod at sa Senado para may mga panawagan na kasing tuluyan ng iban ang Pogo. Ano pong sagot ninyo doon, Chairman? Tayo naman po ay handang sumunod sa kung ano man ang magiging desisyon ng mga nakatataas na opisyalis ng gobyerno, ng Kongreso, ng Senado. Ang sinasabi ko lang po sana dapat din makita natin na yung pong mga legal naman naghahanap buhay ng tama. At ito'y nagdudun o nagbibigay ng halos simigit ko lang 20 bilyong piso between PAGCOR and the BIR doon lamang sa license fees. Nakakapanghinayang din. Hindi 20 billion? 20 billion po? Laki pala. Sa PAGCOR po noong 2023 matapos namin dininis yung nabanggit na mga regulasyon at struktura, ang nakolekta po namin noong end of 2023, bagamat 46 na lamang mahigit 5 bilyong piso. Tapos yung pong BIR 2.5 times po ang bayad sa BIR ng mga licenses na yan. Pag susumahin po, halos 20 bilyong piso po yan. Laki rin pala, ano? So, sa legal. Kung mahigit na 30,000 empleyado ay Filipino na. Hindi po tulad ng mga unang panahon na nakalalamang yung foreign nationals. Ngayon po lamang na ang nagtatrabahong Pilipino. Bukod doon po yung mga nagpapaupa ng mga tanggapan, yung pong mga security guard, drivers, yung pong mga mesenhero, marami pong nalikhang trabaho. Sa paniwala ko ay tatamaan. Hindi po ako ekonomista at hindi ko naman sinasabing yan lang ang bumubuhay sa ating bansa. Pero ang akin pong masasabi, meron pong kahit pa paano tulong ang may pagkakaloob nitong mga licenses na ito sa ating pamahalaan. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat sa panahon na pinagkaloob nyo sa akin, ka Jerry, ka Anthony.
Apo. Pakituruan lang natin itong lalaking nanununtok ng mga magagandang mga babae. Busit. Pambihira naman yan. Yung makita ninyo kanina. Oo nga. Chairman, Pinipili pa, magaganda no? Talaga. Paano man lang yung mga... Huwag yung sasabihin yun. Chairman, wag. Mga kamukha na lang ng Jerry ka. Ni Chairman Ali, okay nang masuntok. Magaganda yung pambihira. Talaga naman. Chairman, salamat. Thank you, Magandang Chairman. morning. Maraming salamat. Magandang araw po. Pati sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Pagcor Chairman Al Tenco. ACS Balita. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. This time check is brought to you by ACS. Kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Tingnan nga natin kung kabisado pa ni Kumbachero. Sabi nga ni Admiral Adeluis Bordado, welcome back, Katunying! Admiral, kumusta po? Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na ka mo! Hi! Maganda morning. Anong araw today, Kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Bumaba ng 8 piso ang presyo ng retail price ng refined sugar na ngayon ay nasa 92 pesos per kilo mula sa dating 100 piso. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila, ang presyo ng asukal ay nasa pagitan ng 74 at 92 kada kilo kumpara sa dati sa 74 hanggang 100. Ang wash sugar naman ay nasa pagitan ng 64 at 90 pesos kada kilo at ang brown sugar 62 to 90. Ayon sa DA o Department of Agriculture, bumaba ang retail price ng white sweeteners sa 90 pesos kada kilo noong June 10. Sinuportahan ng mga sugar farmers ang posisyon ng Philippine Sugar Millers Association na hindi na kailangang mag-angkat pa ng asukal. Arestado ang isang 37 anyos na lalaki sa Cebu City matapos na manuntok ng 3 babae dahil sa maganda nilang itsura. Batay sa report ng Cebu City Police, 3 na ang nagreklamo sa kanila ng mga magagandang babae, kabilang ang 33 anyos na ginang na inatake ng sospek habang naglalakad. Saan lugar yan? Sa Cebu. Sa Cebu. Mother, wag ka munang pupunta sa Cebu. Don't ever visit Cebu. Just for the meantime, okay? Samantala, ang isa pang biktima ay sinuntok din ng suspect sa mukha at nadali ang ilong habang siya ay naglalakad bandang alas 6 ng gabi. Ang pangatlong biktima ay nagja-jogging lang sa Fuente Osmeña Street nang biglang lapitan ng suspect at suntukin naman sa mata. Ayon kay Cebu City Police Chief Major Mark Don Alfred Lianza, kanilang isasalang sa psychiatric exam ang suspect upang malaman kung siya ay may mental disorder. Pero inamin niya ng suspect ang ginawa at sinabing sinasaktan niya ang mukha ng mga magagandang babae dahil hindi siya naniniwalang totoo ang kagandahan nito. At posibleng peki daw ang kanilang mga mukha, kaya sila ay maganda. Ayun. So galit siya sa mga nagpaparitoke. Ayun, ganun. Yung sinusuntok niya, tunay. Yung tunay, kung bihira ka, pogi Si alias pogi pala yan. Galit sa magaganda. Nako po, inang. Itinanggi ni DILG Secretary Benor Abalos na naging overkill ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Ayon kay Secretary Abalos, maximum tolerance pa nga ang ipinatupad ng mga pulis kahit binomba pa sila ng tubig o winater cannon ang mga pulis. Hindi nila ito tinapatan ng init ng ulo. Totoo yun, Kumbachero. Yung pangyayari yun, sabi ko nga, pwedeng kasuhan ng obstruction of justice. Lahat na nandun. Lahat nang nandun Pero hindi ginawa ng mga pulis kahit sila'y basang-basa at binomba ng tubig. Sinabi po ni Secretary Abalos na may jurisdiction ang DILG sa PNP kaya tiniyak niya na maayos ang pagkakaplano ng raid at prioridad ng operasyon ang kaligtasan ng lahat.
Tuloy ang pagbibigay ng performance-based bonus sa mga kawani ng pamahalaan para sa taon 2022 at 2023. Ito po ang nilinaw ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Sa kabila po ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang implementasyon ng Result-Based Performance Management System at Performance-Based Incentive System sa pamamagitan ng Executive Order No. 61. Paglilinaw ng DBM, hindi sakop ng EO ang 2022 at 2023 Performance-Based Bonus. Bukod dito, sinabi ng DBM na maging ang Productivity Enhancement Incentive o PEI para sa taon 2024 na katumbas ng 5,000 piso ay ibibigay din sa December. Samantala, tuloy-tuloy lang din ang pagtatayo ng new Senate building sa Taguig habang nire-review ng bagong liderato ang sobrang inilaki ng pondo nito. Ito ang nilinaw ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano matapos ang napaulat na pagsuspindi at pag-question ni Senate President Chis Escudero sa proyekto. Sabi nga ni Senator Chis, OA. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, nagpapatuloy ang konstruksyon ng Phase 1 at Phase 2 ng gusali at ang tanging pinigil ay ang dagdag na 10 billion pesos na pondo na kakailanganin daw para makumpleto ang building. Samantala, sinabi naman ng senador na kumuha na rin sila ng mga eksperto na makakatuwang sa pagre-review ng Senate Secretariat, staff ng Committee on Accounts at mismong mga tauhan ng senador. Una nang pinigil ni Senate President Chis Escudero ang konstruksyon ng gusali dahil mula sa 8.9 billion pesos umakyat ng 23 billion pesos. Intindi. Ang gastos o ang gagastusin para sa naturang proyekto. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Flash Report. Flash Report! Suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang estudyante 11 anyos. Naku po. Na estudyante dyan sa Cavite. Arestado na! RH27 Noche Kakas. Kaming Noche! Kajeri at Katunying, hindi talaga tinulugan ng mga operatiba ng General Trias City PNP dito sa Cavite. Itong dalawang suspect sa pagpatay sa panggagahasa doon sa isang 11 anyos na babae at sa masukal na bahagi ng eskwelahan dito sa General Trias City. At kaugnay na yan, at tabi natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Jose Naparato Jr., ang Chief of Police ng General Trias City, Cavite PNP. Sir, live po tayo sa DCRS Worldwide. Kasama si Kajeri at Katunying ang Taberna sa 2x2. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng 2x2. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po. Ang biktima po natin ay isang minor, tatawagin na lang po natin siyang alias May. Ito po ay isang case ng straight with homicide. Dahil po sa pagbubunyagi at ng ating mga kapulisan, ay agaran po natin nahuli ang isa sa mga suspect na si alias Bulok. And ngayong umaga lang po, ay na-arresto natin yung pangalawang suspect sa karomalduman na krimen na ito na si alias, talo na lang po natin na si alias Alex. So ngayong umaga ay or probably mamayang hapon ay may-invest na po natin sila. Opo. Colonel, sa initial investigation nyo, saan ginawa ang krimen? Saan mismo? Ang krimen po ay ginawa sa isang eskwelahan, sa isang... sa loob mismo ng eskwelahan? Hindi na po muna natin papangalanan yung eskwelahan. Ito pong crime scene ay malapit lang sa
bahay ng suspect at ng biktima. Kasi ito yung suspect natin ay halos kapitbahay lang po ng... So kilala ng eskwelahan. Kilala po ba ng suspect yung bata? Kilala po actually. Actually, yung suspect po ay inutusan pa niya yung bata na bumili ng sigarilyo ng humigit kumulang 11 p.m. noong linggo. At yung mga suspect natin ay nag-inuman po doon ng linggo na yun ng mga alas 6 ng gabi. Oho. Sa loob ng eskwelahan mismo ginawa, Colonel? Opo. Medyo part pa po siya ng school, pero sabi nga po kanina, katunying ay hindi na po natin papangalanan yung school. At yan naman po ay dahil sa pagpupusigi ng ating kapulisan. Sabi ko nga, I always motivate, coach, and guide my personnel. As police officers, we are instruments of justice. Ayoko po na, sabi ko nga, we will not leave the stone unturned na kailangan talagang mahuli namin. Kung may mangyari man ng krimen, ay kailangan namin agarang mabigyan ng solusyon or mahuli namin yung mga... Ito pong dalawang suspect na ito, sila pong dalawa ang humalay doon sa bata? Opo. Actually, kagabi po ay nung una ay dinibigay pa ng pangunahing suspect natin na si alias Pulo. Walang yan. Tapos po, dinideny pa nung una, tapos umamin din. Umamin. Ano pong background, ano pong pagkatao, Colonel, ng dalawang suspect na yan? Ito pong kuha natin, itong ang suspect na una nating nahuli ay isa pong construction worker. And yung isa po ay nag-deliver ng gulay. Si Alex. Ito rin po ang pangalawang suspect na nahuli po natin ay dito lang sa Kalapit Barangay na rin. Meron pa po bang iba? Silang dalawa lang? O silang dalawa lang? Silang dalawa. Bakit po, Colonel, pasensya na kayo ha? Pwede po bang pangalanan na natin yung dalawang yan? Ngayon po ay hindi muna po na natin yung papangalanan dahil nadahilihanan hindi pa po sila na-inquest. Dahil hindi pa sila na-inquest. Ano po ay kinamatay nung biktima, Colonel? Anong ginamit nila? Ang kinamatay po ng biktima natin ay asphyxia by strangulation. Sinakal po. Tawa-tawa po yung biktima po natin na ilagay. At yan dalawang suspect na yan, kilala rin ang tatay ng biktima? Kilala po. Ang bihira ito. Mga pamilyadong tao na ho ba yan? Opo. May mga pamilya na rin. Ay, nako. Nasaan po ngayon yung dalawa? Yung isa pong una nating nahuli na si alias Pulok ay nakakulong na po sa aling sa PDP. Yung pangalawang nahuli na si alias Alex lang, ang pangalan po natin alias Alex ay nandun po sa investigation room at kasalukuyang iniimbestigahan ng ating mga investigation. Na-drug test nyo po ba? Hindi po natin, ang suspect po natin na hindi natin pwedeng i-drug test katunying unless sila ay nahuli for violation of illegal drugs. Opo, pero ano po ba, hindi ba sila kilalang user o addict dyan sa lugar? Yun po ang alamin pa po natin. Mahirap po kasi katunying na mag-speculate. Pero at para sa itong ating may kapatid itong isang suspect natin na naunang nahuli na nakakulong dito sa Tugal Facility ng General Trias City. Teka muna, sinakal lang po ba? Sinakal ng kamay o sinakal po ng kamay. Mamaya siguro papasa ko yung video dito sa kaibigan ko si Lord Casas ng DSA para mapanood niya mismo yung sinabi ng yung pag-amin. Sinakal niya. Kasi meron daw nakapulupot sa leeg ng victim? Wala naman po. Wala naman po. Katunying ay pumunta po mismo dito doon sa crime scene nung ma-report po sa amin.
Oo, kasi kumbatsero, kaya natin to tinatanong, napakaliit na bata pa siguro niyan 11 years old. Kayang-kaya talaga nitong... dalawa pa sila. Dalawa pa ito. Oo. Ay, nako. Sus Mariano Kaindo. Colonel, maraming pong salamat. Thank you po sa inyo. Kayo na po bahala. Opo. Salamat. Noche. Yan, Jerry at Katunying, si Police Lieutenant Colonel Jose Naparato Jr. ang Chief of Police ng General Trias City PNP dito sa lalawigan ng Cavite. Mula sa kanila sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Dutch nakakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naulit natin, Colonel, kayo na po bahala. Kayo na po ang bahala. Kayo na po bahala dyan. At, ay sus. Kung hindi nakadroga yan, demonyo yung mga yan. Ang bihira. Yung pala ang hindi pwedeng i-drug at test. Kakilala pa nila. Ay nako, kaya sumunod yung bata inutusan pang bumili ng kaya lang hating gabi na kumbatsero. Yung sinasabi hating gabi na yun inutusan yung bata. Yung tatay ay driver ng tricycle. Yung nanay ay namamasukan kasambahay sa Maynila. Ay nako. Wawang bata. Flash Report. Flash Report! Bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Huwebes at 13 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 49 katao patay sa nasunog na gusali sa Kuwait. 2 Pinoy nasa kritikal na kondisyon. Unit team na binuo noong 2022 elections kinumpirma ni VP Sara na wasak na. Pangulong Bongbong Marcos hindi tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang bansa. Nalungkot dahil sa hindi kilala ng mga kabataan ang Gumburza. Watawat ng Pilipinas, iwinagayway ng grupo ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea sa araw ng kasarinlan. Isang babaeng Vietnamese gumawa na eksena sa NAIA. Rumampa ng hubot-hubad nang singilin o sitahin sa pagiging overstaying. 11 anyos na batang babae ginahasa na pinatay pa sa Cavite. 2 sospek, tiklo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:20 ang ating oras. Ang oras ay hatid sa inyo ng Makati Med Health Hub ng Makati Medical Center. 7:26 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Natagpo ang duguan at wala ng buhay sa isang damuhan sa General Trias, Cavite ang isang grade 6 student na batang babae na 2 araw nang nawawala. Kinilala ang biktima na si Rhea May Moreno, 11 anyos, na hinihinalang ginahasa muna bago pinatay sa masukal na lugar sa Barangay Santa Clara, General Trias, Cavite. At kanina nga sa report, sa interview ni Noche, ay naaresto na ang 2 sospek na kapwa umamin sa kanilang ginawang krimen. Isang babaeng Vietnamese national na patungong Malaysia ang naghubot-hubad sa departure area ng NAIA Terminal 3 matapos pagmultahin dahil sa pagiging overstaying sa bansa. Kinilala ang Vietnamese na si Nguyen Tuy Trang, isang pasahero ng Cebu Pacific, na sa halip na magbayad ng multa ay rumampa ng walang saplot sa katawan at naglibot hanggang sa huling security check-out ng Terminal 3. Maraming mga papalis na pasahero, empleyado at security personnel
ang napatunganga sa hubad Nabigla na sila. katawan ng Vietnamese national. Pati si Kuya Mel Magno daw hindi nakakilos. Nag-freeze So hindi nila nadakma kaagad itong dapat yan kasi biglang may a-action na kaagad. May action kaagad. Naisip yata ni Kuya Mel yung kanyang asawa. Dinakma niya, baka dambahin naman siya. Kuya Mel Magno, good morning sa mga taga NAIA Immigration Terminal 3. Kaagad po sumaklolo ang ground staff ng Cebu Pacific at MIAA at pinakalma ang dayuhan na dumaranas daw po ng psychological disorder. Binihisan at dinala sa medical clinic bago binigyan ng immigration exit clearance pabalik sa kanyang bansa sa Ho Chi Minh City. Layo pa ng narating sa video. Layo. Dapat yan, may tatakbo ka agad na may suot na jacket, hubaran ng jacket, saka pupulupot dun sa itatakip dun sa babae. Siguro, na first time din kayo no? Oo nga, first time lang pa nang nangyari yan. Napunta. Ayan, tama. Layo na ng narating. Nakatawid pa rin sa kabila. Security na yun Sa ibang balita, tinuldukan na ni Vice President Sara Duterte ang Uniteam tandem nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa selebrasyon ng 126th Independence Day sa Davao City. Tinapos na ni VP Sara ang mga espekulasyon at sinabing hanggang eleksyon lang ang kanilang tandem. Hindi direktang sinagot ng pangalawang Pangulo ang tanong tungkol sa kanilang alyansa pero sinabi nitong hindi naman na sila kandidato. Matatandaan nagsimulang umugong ang mga usap-usapan na buwag na ang Uniteam sa ginawang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos laban sa Vice Presidente at pagsuspinde sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatalikuran ang kanyang tungkulin na protektahan ang teritoryo ng bansa. Sa kanyang talumpati sa parada ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand, iginiit ng Pangulo na hindi lamang ginugunita ang kasaysayan kundi isinasabuhay ito para sa mas malayang kinabukasan. Nanawagan din ito sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang nasimulan ng kanilang mga ninuno na hindi umatras sa laban at manindigan para sa kanilang mga karapatan bilang isang malayang bansa. Kailanman ikinalungkot ng Pangulong Marcos ang katotohanan na maraming kabataan ang hindi nakilala si Gombursa, itong Gomez Burgos Zamora. Ang tawag sa tatlong paring Pinoy na ang pagkamartir ay nagbunsod ng pagkamakabayan noong panahon ng kolonyal na paghahari ng Espanya. Libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay bago natin nakamit ang kalayaan mula sa Hapon noong taong 1945. Sa sumunod na taon ay ganap na nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-aalaala sa mga himagsikang ating napagtagumpayan. Nais ko ipabatid sa taong bayan, lalo na sa ating kabataan, ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang Gombursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasaninlan. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaring itong mawala at maagaw muli sa atin. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga kabataan dyan, baka bigla nyo yung tanong, sino ba si Gombursa? Sino nga ba yan? Google nyo na. Tatlo yun. Hindi yun isang tao lang. Samantala, kaugnay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan, nasa Quirino Grandstand. Teka, di ba kahapon yun? Baka late na to. Mother, di ba kahapon yun? Nahuli ng dating si Boy. Tapos na kamo. Titingnan lang daw.
Ala ko ngayon yung pinagko-cover si Tito Bo. Ngayon mo pinapunta si Boy, kahapon hindi. Eto na. Joke lang ha, Boy ha. RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Oo, si Ate Malu hindi naman pinapunta. Sabi ko, tapos na yung Independence Day Kahapon, hindi ka pinapunta dyan. Tinignan ko yung lugar. Malinis yung lugar na pinagdausan ng concert kagabi. Sa pagdiriwang ng Independence Day kahapon sa Rizal Park. May mga kagamitan palang na ginamit sa event na inililigpit na ng mga organizer sa Rizal Park. Ayon sa mga otoridad, umabot sa bigit kumulang sa 10,000 ang crowd estimate sa concert. Napilitan namang tapusin agad yung ng grupong Bini ang kanilang pakitanghal dahil sa hindi na makontrol yung mga nanonood ng mga fans. Nakiusap kasi sila ang grupo na ilang fans, wag nang pa boba dahil umakyat yung mga fans sa scaffolding at umatras dahil sa nagsisiksika na sa harap ng mismo pinaka-stage. Dahil dito, inilala ng mga otoridad ng kaligtasan na rin ng mga fans at minabuti na lamang nila natapusin na ng grupo kanilang pagtanghal. Nagpasalamat naman sila sa nasa mga dumalo at nanood sa kanilang concert at tumingin na lamang sila ng paumanhin. Ngayon, marilis na may yung mismo Quirino Grandstand, yung harap mismo ay marilis na dahil sa maaga pa lamang, kagabi pa lang pagkatapos ng event ay nililis na ng Manila Department of Public Service yung mga nagkalat na basura. Para sa kaunaw-unaw sa Pilipinas, sa Richito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy! Samantala, ibinagayway ng grupo ng mga maing-isdang Pilipino ang bandila ng Pilipinas sa Panatag Shoal, ilang araw bago ang implementasyon ng no trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Batay sa report, pumalaot ang mga miyembro ng Bigkis ng Mangingisda Federation sa Panatag Shoal noong June 1 at kanilang itinaas doon ang watawat ng Pilipinas 55 kilometro mula sa Panatag. Layunin nito na maipakita sa mga Chinese Maritime Militia at iba pang barakong dayuhan na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ayon kay Randy Megu, leader ng convoy at pangulo ng samahan, walang karapatan ng China na maghari-harian sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Dalawang Pilipino ang nasa kritikal na kondisyon matapos masunog ang isang gusali sa Kuwait. Kinilala ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang dalawang Pinoy na sina Julio Cabrera Montemayor at Michael Dizon. Sinabi ni Ignacio na nasa pangalaga ng OWA officer ang dalawang Pinoy na kapwa nasa ICU ng Adan Hospital. Ayon kay Ignacio, tinatrabaho na nila ang tulong na maaaring maibigay ng mga biktima o sa mga biktima habang patuloy ito nagpapagaling sa ospital. Batay sa ulat, nasa 49 na ang naitalang nasawi. Karamihan ay Indian nationals habang halos 50 naman ang sugatan at naisugod sa ospital. Susunod! Tito Bo! Sino itong showbiz couple na inililihim pa raw ang pagbubuntis ng aktres? Couple na nga eh. Bakit? Bakit? Meron bang kailangang itago? Nako. Yan! At iba pang mga nagbagang balita sa pagpapatuloy ng alas 7:36. O nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:41 ng ating oras. Sino kayang maswerteng Radio Gaga ang nahuli ng ating agent X44, Sherwin Alfaro? Come in, Sherwin! Yes, katunying sa Jerry dito sa Barangay San Dionisio, dito sa Parañaque, sa Tramo Street, talaga namang malakasan. Kung makinig ng radyo, itong kainan na ito, pero yung kanyang radyo, yung sinaunang panahon pa na yan, yung Tibuli. Oo nga, no? Aba, ang ganda, oh. May dial pa, para... Ano yan, di baterya? Sakto.
Hindi, di saksak. Di saksak. Kuryente. At habang yung mga Kahoy. kain dito, yan nakikibalita na rin. Pero dito rin matatagpuan sa San Dionisio, Parañaque ang mini fried tilapia. Fried tilapia. Yan. Mini fried tilapia yan. Bakit mini? Ang liit eh. Ang liit ng tilapia. Pinintasan pa yun. Tilapia. Hindi, sakto lang yan. Yan ang kasarapan. Taka mukhang malutong, oh. Malutong. At Ano sa usawan? Kanduli, may kanduli. May kanduli. Ano masarap na sausawan dyan? Sausawan, suka. Ayan, may suka. Kakalamansi. Yun. Wala bang kamatis? Wala bang kamatis dyan? Sinilyase. Kung sinilyase at tamban. Mas gusto ko sa pritong tilapia, kamatis, kumbachero. Kamatis, yan. Sa konting... Na pipigain mo sa pamamagitan ng kamay mo lang. Kung ayaw mo ng patis, asin lang. Asin lang. Ano naman, ito pagkasarap ng kain. Oy, marami pa natira. Marami pa natira. Hindi, kumukha na, bumibelo na. Kala ko tapos na. Hindi pa ako tapos. Sabi niya, pang isang kanin pa yun eh. Oo nga, ang laki pa ng ulam eh. May isang buo pa eh. Ang dami pang toyo. Pwede pang pangsabaw yan. Sinabaw yung toyo. Oo, ayan o. Isang kanin pa yan. Order pa ng extra rice. Kalate. Kalate. Dito mo na, para bago tayo mag-interview, meron na siyang buwelo. Kasi ang hirap na mabitin eh. Ayan, sige, ayan, para hindi mabitin. Ang huli natin nakaka-tune in sa DZRH. Si Nanay. Violeta. Nanay Violeta. San Miguel pa. Violeta San Miguel. Matagal na ho kayong nakikinig sa DZRH? Opo. Bata pa po ako. Pinapakinggan ko na yan. Kasi yung radyo ito, kanino po, hindi sa inyo? 10 taon pa lang ako noon. At pinamana na yan. Tingnan mo nga. Matindi yung... Matibay ha. Matibay yung radyo. Ano bang brand? Anong brand? Tivoli. Kala ko, DZRX. DZRX. Tivoli. Hindi na pala ice cream ang ginagawa nila. Kundi radyo mong araw. Ang galing ha, tibay. Wala na nga yata yung Tivoli ice cream ngayon eh. Wala na rin. Subdivision na ngayon yun. Subdivision. Subdivision na ngayon sa Quezon City yan. Pero sino pa rin itong mga announcer tuwing umaga, Nanay? Jerry Baha, tsaka Anthony Taberna, Dos por Dos. Yun, dahil Dos por Dos, meron kang 1,000. Yun! Yung ganda ni Nanay, kakaiba eh, no? Yung mga binibining Pilipinas, ganun yung datingan. Parang si Pia Wurzbach. Catriona Gray. Tingnan mo nga. Nung kadalagahan siguro, ang ganda ni Nanay Violeta. Maganda ko kayo nung araw. Imelda Papin tawag sa akin. Imelda Papin. Isang linggong pag-ibig yan. Sample nga dyan. Sample nga na isang linggong pag-ibig. Tayo'y nagkakilala. Nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules. Nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes. Ay inibig rin kita. Biyernes. Biyernes na lang. Yung biyernes. Nabitin yung biyernes natin, Sherwin. Biyernes pa lang ngayon, baka mamaya isipin nila, Friday na kagad. Bukas may Friday, Bukas pa. Okay lang yun. Tumubo sa paa, kaya-kaya yan. Pero meron pa kayong grocery. Naku naman. Tuwan-tuwa, Ay, sa pang Lunes. Hindi, Biyernes. Inuulit. Ayaw talaga ni Sherry yung Biyernes. Pero sa mga lahat na 1,000 pesos. Talaga ni Sherry. Tumakas. Okay, nasusunod ang tingnan mo. Patawa ka sa kalokohan mo. Tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo.
Sama-sama tayo. Lunes. Patuloy magsakin. Parang jukebox queen. Parang jukebox queen niya. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Nanay Violeta. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala, ayun, nako, may aksidente dyan sa Quezon Avenue, truck at motorsiklo. Nako. RH5 Val Gonzales. Coming Val. Jerry at Anthony, nagdulot ng traffic ang nangyaring aksidente na ginasangkutan ng 6-wheeler truck at isang motorsiklo sa eastbound ng Quezon Avenue, Quezon City ngayong umaga. Subatang isinugod sa East Avenue Medical Center ang rider na si Welmar Caprillos, isang security guard. Sa investigasyon ng mga operatiba ng MMDA, tinumbok ni Caprillos ang truck nang bigla itong mag-U-turn mula sa westbound lane. Sinisipa ng truck driver na si Sherwin lumagpas ang motor rider dahil lagi naman daw siyang nag-U-turn sa lugar sa pagsisiyasat ng MMDA. Bukod sa bawal mag-U-turn sa nabanggit na lugar, ay galing pa ito sa ikatlong lane. Nasa tanggapan na ngayon ng QCPD Traffic Sector 4 ang dalawang driver habang posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury at disregarding traffic sign ang driver ng truck. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH sa Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Pangunahing balita. Alas 7:48 ang ating oras, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Inililihim pa raw. Aba. Bakit? Bakit? Meron bang dahilan para ilihim? Oy, magandang umaga muna pala. At happy birthday kay Kuya Bernard Clemente. Bernard Clemente dyan sa Quezon. Happy birthday. Binabati ka ni Kuya Chito Paz. At magandang morning kay Kong Doming Mariano. Kong Doming. Nakarating daw ba yung mangga? Nako, pagkatamis-tamis. Kahit talaga. hindi na panahon ng mangga, katamis pa rin ang mangga dyan sa Sambales. Iba klase talaga. Kahit naulanan na. Oo. Kong Doming, hinahanap ka daw ng mga taga Santa Maria. Ano daw ba ginagawa mo niya sa Sambales? Doon ka daw maging Kong sa Santa Maria. General Director General Ruben Tudor Sindak. Yan. Diyos Maray Naaga. At kay Attorney Ronnie Hiron. Ayan, Kuya Ronnie laging Hiron. nakatutok. Si Kuya Ryan ng Fitness First, birthday ngayon. Aba, si Ryan. Happy birthday. Kumusta ba ang Power Pop Girls dyan? Oo nga, no? Regular pa ba sila? Oo. Sila Tita Josie, Tita Lourdes. Ang tagal na. Kaya tinan mo naman, ang lalakas. Totoo. Ang sisigla, ang iba liliksi ng katawan. exercise. Parang si Mr. Jerome Tang din yan eh. Totoo. Maalaga sa katawan dahil laging nagpapacheck up sa Intercon Laboratory. Yan. Ay, good morning po sa lahat ng mga may high blood pressure dyan. Ha? Bantayan natin ang mga BP natin. Nako, dami-dami na pong mga biglang lumulundag ang blood pressure. Oo nga, bakit ba? Dala kaya ng init ng panahon? Ninong Dong Tolentino, ha? Yung init ng panahon, chill-chill lang. Ha? RD Ronel Tan, ha? RD. Eto na. Sino ba yan? Iatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Aba, sobrang na-miss ko yung sabayang bigas nyong yan. Sabayang bigas. Katujing at Ka-Jerry, di ba? Sabayang bigas. Tagal na nawala, no? Mga dalawang... 4 na linggo, no? Dalawa lang. 2 linggo lang. Tagal na wala, ha? Wala. Isa pa to. Ano ang GCash mo? Ano ang GCash number mo? Ano yan ako? Diyos ko. 2 linggo lang, di ba? 2 linggo lang, di ba? 2 linggo lang talaga ikaw, Ka-Jerry. Dapat sa 2 linggo eh. Wala pa. Ayos. Wala pang 2 linggo. Ang daling kausap. Pag binabagit ang Gcash. Anyway, nakakaloka sa super mega nakakabaliw. Kumpirmadong buntis ang naturang aktres na jowa ng isang aktor at masaya ngayon ang couple. Kaya lang ayaw pa nilang ipangalandakan ang pagbubuntis ni aktres kasi nga naman baka maudlot.
marami kasi na nangyayari na pag nabubuntis ay nauudlot kasi ang daming tanong ng tanong, kung sino-sino ang tumatawag, kung sino-sino nakikipagchika. Kaya yun ang iniiwasan siguro ng mag-asawa. Pero gano'n lang ang kaligayahan ng mag-asawang ito dahil at long last ay natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng baby ngayong taon na ito. Hindi ko na bibigyan ng clue kung sino man ito dahil alam naman natin kung sino yung mag-asawang nangangarap na magkaroon ng anak na under a dragon year. Ayun. So, wala namang problema pala. Walang problema. Ayaw lang nilang maudlot. Ayaw pa lang maudlot at ayaw pa nilang pag-usapan. Ayan. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Babu! Pangunahing balita sa sports. Parang binigla mo ako dun Ito na. Ayan na. Umanaw na po ang Hall of Fame basketball player at inspirasyon para sa silhouette ng NBA logo na si Jerry West. Kabuang 9 na kampyonato ang napanalunan ni Jerry West bilang isang player, scout, coach, executive at consultant sa isang makasaysayang karera na tumagal ng 8 dekada. Tinaguri ang Mr. Clutch si West at naging all-star sa bawat season ng kanyang 14 na taong karera sa paglalaro sa Los Angeles Lakers. Pumasok siya sa Hall of Fame bilang isang manlalaro noong 1980 at muli pagkaraan ng 30 taon bilang miyembro ng 1960 US Olympic Team. Namatay si West sa edad na 86. Pangunahing balita sa kalusugan. Delikado raw po sa demensya ang mga higit 60 anyos na walang sapat na slow wave sleep. Ang third stage ng human sleep cycle. Napaka-importante talaga ng tulog. Yan. Tingnan mo, yung ilang mga nababalitaan natin na tinatamaan ng alta presyon itong mga nakakaraan. Oo. Lagi yung mga puyat. Laging puyat. Totoo. Importante ho talaga ang tulog. Ayon sa alam ni Kuyang Els Bartolome. Totoo yan, importante yan. Kaya kagigising lang eh. Sobra naman. Nasobrahan ka na. Kuyang Els, baka masobrahan ka naman sa tulog. Masama rin yan. Tanghali na. Wala na tayong abutan longganisa niya. Ayon sa mga researchers mula sa Monash University sa Australia, mas mataas ng 27% mag-develop ng demensya ang mga taong nababawasan ng maski 1% ang kanilang slow wave sleep. Ang slow wave sleep ay nagtatagal ng 20 to 40 minutes at mahalaga sa restoration at growth ng katawan, pampalakas ng immune system, muscles and bones at nakapagpababa ng blood pressure. Ayun na, sabi na sa inyo eh. Sinusuportahan din ito ang tumatandang utak gaya ng pag-augment sa clearance ng metabolic waste. Sa ibayong dagat, nasawi ang vice-presidente ng bansang Malawi at 9 na iba pa matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Inanunsyo po ng state television ang kumpirmadong pagkamatay ni Vice President Saulos Chilima. Batay sa ulat, patungo sana ang grupo sa lungsod ng Mizuzu upang dumalo sa libing ng isang dating opisyal ng pamahalaan. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Nagbayan ka Tunying at ka Jerry 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered.
every Saturday 12 noon kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme dito lang sa DZRH TV. Nako, ang daming nakamiss sa'yo, kumbatsero. Mga nagme-message. Si Miko Nanyes, si Eboy Reglos, si Divina Gracia, si Flor de Lis Espadilla, si Bing Matira dyan sa Hong Kong. Ay, sa Hong Kong. Laging nakatutok, 24 oras. Ay, maraming salamat po sa inyong pagka-miss. I miss you too. Yeah. Love ya. Yun. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!